Bayan ng Betis ay isa sa mga pinakamatatandang bayan dito sa lalawigan ng Pampanga. At ito ay isa sa mga bayang nag-iwan ng napakahalagang mga ambag sa kultura at nauhubog ang personalidad o karakter ng mga tao nang dahil sa kanilang pinagdaanan sa kanilang kasaysayan at ng kanilang kultura. Galing sa sa Espanya to. Kaya nga nagtataka ako nung pumunta kami ng Sevilla. Pagdating ko doon, 2003 yun, doon sa may doon sa may coffee shop, mga River Betis yun, kita namin yung Betis. So, pagbalik ko dito sa Pilipinas, tinanong ko yung mga tao dito kung saan galing Betis. Yung Betis daw galing sa malaking puno, nagkakas ng shadow pag morning doon sa kabilang Lubao, taon na Lubao, tsaka paghapon doon sa Palit, parang Jack and the Beanstalk. Kahit siya'y naging baryo na lamang o distrito ng mga baryo ay may kakaibang karakter sa kanyang bayang siya ay isinali ngayon. Kaya itong Betis na to, parang daw yung mga Real Betis sa Sevilla, parang Ginebra yun. Never say die. So parang ganun din yung ng Betis, karakter ng sa Betisenian. Talagang dala-dala namin yun, yung We Refuse to Die. So nakapag-survive kami ng in-annex kami. Ang touring sa amin, baryo ka lang ng Guagua. Tapos nalahar pa kami. It's our identity. Identity namin to, yung ayaw naming mamatay, ayaw namin lumubog, ayaw ka namin talagang parang hindi ka na obsolete ka na, irrelevant ka na. Ang salitang Betis ay naging palasak na para sa isang uri ng muebles o furniture o di kaya gawang kahoy na masalimuotang gawa, detalyado, pulido. Kaya nga't sa ibang panig ng Pilipinas ay sinakyan na ang pangalang Betis para maipakilalang isang produktong gawa sa kahoy na may taglay na intricacy o malalim ang pagkakagawa, maganda at pulido. Ngunit hindi lang dito nakikilalang Betis. Kaming taga Betis, lahat kami, kung alisin mo kami ng bigas, mabubuhay pa kami. Pero alisin mo kami ng kahoy, mamamatay kami. Siguro magre-rebelde kami. Kasi yun ang buhay namin. Ang Betis ay tinatawag kong Pueblo Levitico. Dito sa bayang ito kung ikaw ay kalalakihan, karamihan lalaki kang ang hawak mo ang istola ng pare o di kaya ang pait ng isang manlililok. Para bagang kung ikaw ay lalaki at isinilang ka dito sa Betis, ay dalawa lamang yung kahihinatnan, maging pare o maging manlililok. Atin ko pong sing-sing, medong yang tintukan, amanake iti, tingindong ibatan, sangkan ken sinino, keng medong akaban, mewalaya iti, isa sa mga kilalang kantahing bayan dito sa Pilipinas. Kung ang mga Ilocano ay may pamulinawin at may manang biday, kami ay may Ating Ko Pong Singsing. Ang Ating Ko Pong Singsing ay hindi lang awiting ginagamit namin panghele sa mga bata, ito'y may malalim na kahulugan. Sa kanta, nawala yun. Kung sino man makakita nun, sabi niya, ang kalulong puso, ikaw magiging Panginoon ko. Alipinin mo ako. Ang singsing ay sumisimbolo sa aming mga minana o sa English ay heritage. Maging kultura man to, maging sa larangan ng sining, sa kabuhayan o sa dangal namin bilang mamamayan, ito'y naipapamana o naipapasa. Kaya nga lang ito'y nawawala o nawala. Binubuhay mo at hinahanap mo at mine-maintain mo. Yung barangay namin,
Napakaliit lang, di ba? Kilala mo lahat kung sino yung nando sa barangay. Yung sigurong values namin nung mga panahon na yon, nung panahon ni nanay, kami utusan kami. Padadalang kami ng kanin. Punta ka sa sa tiya mo, palagyan mo ng sabaw. Baka, ping daw sabaw. So, di literal sabaw. Pagdadalang ka ng mangkok na may dalang ulap, dadalang ka. Tapos, share namin yung So, sharing yun. Yung lesson na yun, yung practice namin yun, para naalala ko ngayon, kung meron akong ganito, share ko sa community. Kung minsan nairita na ako sa mga guild ko, alam mo, sabi ko, ba't ko pa ginagawa ka sa inyo to eh? Kung minsan pag magtatawag ako ng mga meeting, wala sila. Alam nyo, ako made na ako. Wala na ako dapat i-prove sa sarili ko, andito na ako. Kayo may dapat kayo dapat mag-seek ng assistance ko. Kasi sinishare ko sa inyo ng libre. Kasi senior sa akin ng libre ng Panginoon at yung mga nagturo sa akin sa Espanya. Yung malaking bahagi yung sinanay nun eh. Yung train niya sa akin, saka si Yamang. Alam ko sinasabi ni Yamang nun, huwag mong hanapin yung ugali mo sa ibang tao. Sabi niya, kung maganon ka, bayaan mo siya. Sa sarili mo lang asukasuin mo, pagtulong mo. Parang ganun. Sinanay naman, pag nagreklamo na ako sa trabaho, tigas kasi nito eh, tigas. Sabi niya, Willie, yung bang naalis mo, bumabalik. Hindi po. Pagtiyagaan mo siya. Ako'y makikiraan, ngunit gagamitin ko ang salitang palaban sa isang napaka-positibong kahulugan. Ibig sabihin ay handa kaming harapin ang anumang pagsubok. Ang dami na naming nadaanan namin sa aming kasaysayan, ang pagpasok ng mga Breton, pagpasok ng mga Kastila, mga Hapon, gera, at ang pinakamalaki ay ang suliranin sa kapayapaan noong panahon ng mga Huk, NPA, at kung ano-ano pang naging suliranin namin dito sa krimen. At ang pinakamalaki nga, yung pinatubo. Ngunit sa awa ng Diyos at sa tatag ng aming loob at sa palagi ko sa aming pagtutulungan ay kami nakababangon upang ingatan ang pinakamamahal at pinakahalaga naming singsing. Dati sa mga interview ganyan, may tinatanong sa akin na kung sino kung anong masterpiece ko. Sabi ko, ikaw journalist ka mahal mo ba trabaho mo? Sabi ko. Opo naman. Ganun din sa akin. Lahat parehas. Wala akong hindi masterpiece, puro masterpiece sa lahat. Pero ngayon, since ito nagkaroon ng malaking impact dun sa simbahan ang paggamit niya doon sa misa sa Tacloban. So may tuturuin ko na talaga itong pinaka masterpiece ko na contribution ko sa simbahan. Kami, binigyan lang kami ng mana. Minana sa amin to, binigay ito ng libre ng Panginoon. So, ikaw ba, pag binigyan ka ng mana, iwawala mo ba yun? O tapos, hindi mo pangangalagaan? Yun nga, yung kaming guardian ng singsing eh. Sa ating ko po singsing, parang kami talaingat ng taga-ingat ng singsing na pinana sa amin. Ang singsing is tradition, kultura. Ngayon, sa panahon na yon, mga kabataan, hindi na nila priority yung pag-ukit eh. Kunwari yung mga college graduate, sasabihin mo sa kanila, gusto mo bang mag-ukit? Mag-ukit ba ako? College graduate na ako eh. Di ba? Ang magpag-ukit sa kanila is masyadong mababa ang klase. Sa atin, naiintindihan natin kung ano yung pagpapreserve ng kultura. Kasi pinag-aralan natin yon. Yung mga pagbababa ka ng baryo, hindi sila about culture eh. It's about survival. Para mabuhay lang. Kami nung panahon na yon, nung kami nag-uumpisa pa lang, hindi naman kami nagtatrabaho para i-preserve yung kultura. Para mabuhay lang kami. Ganon din ang alam ko na iniisip din ng kababaryo namin. Pero ngayon, since ako nandito na ako sa pedestal na to, kung hindi ng pedestal, kung itong sa ranggong ito na akong pinaka-leader nila, so moral obligation kong i-share sa kanila at guide sila kung paano mahalin ang kultura, kung paano i-preserve. Beyond dun sa trabaho mo, kita mo, yung kabuhayan mo, dapat meron ka ring obligasyon sa community.
pag may mga nagtotalk ako sa university, binibigyan ko sila ng acronym. Start ako sa acronym letter A. A is my vision. Ambition. So pag pinagsama mo yun, ambition. Ako gusto kong maging Michelangelo, gusto kong maging Bernini, gusto kong maging sinong artist, si Picasso. So dapat may focus ka. Tapos yung second is R, responsibility. Responsible ka as an artist, as a family man. Tapos yung last letter is T. Sabi ko, time deposit yun. Sabi ng isang estudyante, Sir, wala naman po akong pera para i-deposit sa bangko. No, literal yun. Yung oras mo, i-deposit mo. Now, pag meron ka sinusok, meron kang kukuhaan, iubutin, di ba? Every day, every second counts. Tapos yung letter T is technology rin, di ba? Gamitin mo yung technology as a responsible ako gumagamit ako ng Google kung gagawa ako ng reference, gagamitin ko meron kaming digital parang printing lahat. Tapos last T is Thanksgiving. Yung lahat ng binibigay sa biyaya ng Panginoon is balik mo sa kanya. So sabi ko sa ano yung acronym natin? Art. Ang ultimate masterpiece is pag wala ka na. Kung anong resulta ng ginawa mo. Tangible yun Tangible contribution mo into intangible contribution. Kasi mawawala ka na, di ba? Pag-uusapan ka pag narinig mo yung kanta ni Frank Sinatra. Frank Sinatra yan. Nagbigay ka ng contribution sa Philippine art. Hindi yung pangsa ngayon lang Isipin mo rin kung ano yung kainat na nung Betis wood carving pagkatapos natin. Pag gumawa ka ng isang artwork, meron kang clear intent di ba, sa artist? Anong gusto mong i-relay sa mga viewers mo, mga client mo, o sa mga tao, sa masa? Ang intention dito is ma-identify siya sa mga Pilipino. Plenary ng mga bishop sa Manila. Andun ako na siya, July 2014. Confirm na darating siya. Di ba darating siya ng after the Yolanda. Ang original nila doon, ang itinerary ng Pope is Eucharistic Congress, Cebu. Dinivert nila ng Ngayon, sabi ng Archbishop Papalo, tsaka CBCP, gawa ako ng Marian image. Gagamitin sa misa sa Palo. Sabi ko sana, itong iniintay natin break. Parang bang ang pakiwari ko, binigyan ka ng isang pagkakataon na mag-show ka sa isang stage na isang oras lang. Pagbutihin mo na, parang gano'n. Sabi ko, gagawa na ako ng design, Marian image out of Filipino tradition, Filipiniana siya. Safe yun Unless na may approval yung Vatican, hindi ka makakapag... No, hold ka muna. So, gumagawa na ako. 4 o'clock in the morning, andun ako. At sa likod nun, pag nagdadasal sila ng umaga, nakikisabay ako. Naghingi ako ng inspiration. Hanggang na nakikita ko na lang, bumababa, natatapos yung concept. 5 o'clock, everyday yon. Bago pumunta ng Pilipinas ang Papa, pumunta muna ng Korea. Tapos nakita ko yung Marian image nila out of Korean tradition. So nang tumawag ako sa CBCP. Nakita po yung Marian image nila, Korean tradition. Nakita namin, go ka na. Matagal na po ako nag-go. So gumawa nga, nakita yung concept, yung clay. Then gumawa ako ito nga sa likod. Ito yung pinaka-original. And then pinasok namin sa machine. Pero ang sabi sa amin sa CBCP, walang press release, please. Nung tinatapos ko na siya, nag-contact na naman sa akin yung Manila naman, sa Arkham, para gumawa ng crucifix. Gagamitin sa Quirino Grandstand. So multiple project. Yung crucifix na ginamit sa altar table sa Manila Cathedral at saka sa Quirino Grandstand, sa akin yun. Nung ginagawa ko na to, until the last minute talaga magbabago siyempre magsisik ka muna ng di ba? Yung intervention. I-guide mo ako, please i-guide mo ako kasi ito na yung contribution ko sa pagbisita ng Papa. Actually, as an artist, ikaw professional ka, very risky gumawa ng bagong image. Pag binrake mo ng tradition, ang career mo is on the line.
Masyadong enormous yung pressure na makagawa ka ng magandang image. So, binigyan ko siya ng panahon talaga na nag-research ako. During the finishing, marami akong tinanong na mga artist na kung paano kukulayan yan, paano ganito. Ngayon, nung finishing namin ng bulaklak sa likod, nag-invite ako ng mga local artists na mag-contribute nagtigi sa isang bulaklak. Ito yung iconography ng Our Lady of Hope. Basically sa Marian image na Madonna siya. Pero ang aim na natin is Filipina attire, Filipiniana. Pinaghalo siya ng perpetual help tsaka dolorosa. During that time na yung pagbisita ng Papa, tsaka very fresh pa yung nangyari sa sa Tacloban, Hindi ka pwedeng gumawa ng Madonna na masaya. Kailangan malungkot. Ang binigay na title sa akin is Hope Esperanza. Nuestra Señora de Esperanza. Nag-design ako ng parang nakikisimpatya. Tapos yung Child Jesus, dito yung hawak. Ang tradisyon natin sa bewang kilik. Di ba? Very Filipino yun. Hindi lang siya aesthetics, functional pa rin kasi maabot na yung bata sa baba. Tapos pinaghalo nga siya ng perpetual kasi tingnan mo yung hawak niya. Hawak ng bata, di ba? Di ba sa Save, di ba yung may perpetual help na magkawak silang gano'n, only Jesus saves. Of course, pero nagre-rely sa guidance ng mother niya. Tapos papunta ka sa baba, merong rosaryo to eh. Yun ang binibigay sa bata para ma-save. Ito, bata ba ng victim ba ng Yolanda? No, it's not. It symbolizes mankind. But waves, hindi clouds. Sasabihin mo, baka yung Yolanda. No, it's not. Kasi globo to eh. We're under threat ng global warming. Lulubog yung mundo pag hindi tayo nag-mend ng ways natin. Ito yung trust ng Holy Father, Laudato Si. Marami kang makikita yung enculturation. Enculturation, yung Pilipino, yung kalado. Di ba? Kalado, tapos yung mukha niya, features, yung mga barot saya, yung ganito. Tingnan mo, kawayan. Identity natin nandito na. It's a matter of owning yun eh. Nung nanonood na ako, kasi nandun ako sa cathedral noon, nung umistop yung Papa, tapos tinignan niyang gano'n, sabi ko, solved na ako dito. Okay. Sabi niya meron naka-inscribe doon eh, na tayo dapat i-embrace natin yung Christ on the cross. On the force, the Madonna, just like the child holding the skirt of the mother, sabi gano'n. Sabi ko, parang hindi ko na ako mapalagay kasi nagre-refer na sa statwa. So pagkatapos nung mo ng social media, nag-scramble na yun during the scramble. Sino bang artist niyan? Sino bang nahanap na ako. Talagang hindi. Buti nandun ako sa cathedral, nakatago pa rin kami. Pag nagkagawa ka ng Immaculada na Western image, lang yan eh. Kinopya mo lang yan eh. Pero nung nakagawa kang ganito, isipin nila yan. Si Willie Live yan. So para ganun. So we have only 3 Marian images. Ang una is yung Our Lady of Lipa. Pangalawa yung Our Lady of Barangay. Hindi ko alam kung saan ang galing yon. Yung istorya ba, hindi masyadong malinaw. Hindi gaya nito. May pinanggalingan talaga. Kaya nga ang naka-adapt kagad ang Pilipino dito. Kasi nga, bugbog tayo sa kalamidad, di ba? Inano ko na talaga, general na eh. Hindi na Pilipinas, buong mundo na. Isang ka lang mag-perform, kumbaga eh. I-maximize na lahat ng Kaya nung mapunta kami ng Vatican, gusto ko sanang ipunto sa Holy Father na ito yung trust nyo, yung Laudato Si nyo eh. Ito eh. Kaso matatameme ka rin pala. Sabi ko sa mga ba't di kayo nagpag-usap sa inyo Holy Father, yung Papa, ba't? Holy presence eh. Natameme kami. Ako siguro hindi, pag natameme rin ako. Isa sa hindi ko makalimutan nga noon na nanonood kami ng television sa cathedral sa Palo. Iyak nang iyak si baby, Mrs. ko, kasi ilang beses na nag-practice yung paano pag gagawin nila sa Quirino Grandstand. Tapos finally nga andun yung mga bata, which is kami talagang taos puso kami nagpapasalamat sa mga nag-organize noon, kami napili. Pagkatapos ng visit din ng Pope, ang inisip natin paano makaka-encounter talaga finally yung mga si Pope na
Nagkaroon kami ng communication sa ARCAM, Archdiocese of Manila, Archdiocese of Palo, para bigay ng regalo. 1 year ang process. Along the way, sabi ni yung mga kaibigan namin, Bishop, meron ka na bang papalaward? Sabi ko, baka gusto niyo akong bigyan. Pabiro lang. Siguro, in-acknowledge naman yung di ba, yung contribution natin sa Kaya nga after the 1 week pagkatapos ng Eucharistic Congress, in-announce na yung papalaward ko. So pinadala namin yung Our Lady of Hope, dinala namin sa Colegio Filipino. Andun siya. Ako naman mag-aaral ng Carrara marble carving sa Italy. May side trip. Sabi ko kay Father Greg Gaston, kailan po ba tayo pupunta ng makakaano na sa Pope? Wala pa. Maswerte ka kung bibigyan ka ngayon, sabi nga nun. Basta asuntok sa buwan. Magdasal ka lang. Tapos nung dumating nga kami ng Carrara nga, first day ko, nag-text nga si Father Greg, please go back to Rome. Sabi niya, meron na kayong schedule sa audience sa Pope, Miyerkules. Sabi ko sa teacher ko, I have to go back to Rome. Why? This is your first day. We have this schedule to the Pope. Really? Sabi niya, Italiano ako pero hindi ako makakakuha ng schedule sa Pope. Okay, go. Sabi. Finally, nandun na kami sa Wednesday general audience. So nandun kami sa malapit doon sa Pope. Doon ako sa linya. Hindi ko alam kasi kalakaran doon eh. So pinapasok ako lang mag-isa, second row from the fence. By the way, kinuha pala yung regalo namin. Kinuha ng mga Swiss Guard. Tapos nung lumalapit na Pope, umiikot na, nagpunta na sa fence. Ako nasa second row ako, hindi ko alam kasi hindi ko naman alam yung first time ko yon. Ngayon, nung papalapit na siya, tinatanong ko sa Swiss Guard kung saan yung rebulto ko. Where's my gift to the Pope? I don't know. Sabi ko, I don't know. Tapos, malapit na talaga. Tapos, nagpapanik na rin yung mga kasama kong pare. Tinatanong. Tapos sabi niya, inisuri ko, pag nandyan na ang Pope, bibigay sa iyo yun. So, napakalayo. Pag sumisingit ako sa mga gano'n, please, sabi na nauna kami, doon ka sa likod. Ano kung mamimit ang Pope dito ako, di ba? Parang gano'n. Tapos nung malapit na siya, dinala ng mga Swiss Guard. Yan, dala-dala nila, gano'n. Tapos binilagay sa harapan, tapos sabi sa mga tao, winuli ka. Tapos, lika. Andun ako sa harap. Dito na ako. So, nung pagdating niya, mano ako kasi sabi nila, dapat daw kiss sa ring. Pero tradisyon natin, di ba, yung even Cardinal Tagle, nagmamano talaga, mano. Tapos, andun na ako. Tapos, dinala ko yung picture nito. Sabi ko, Your Holiness, do you still remember this? In Palo, sabi ko. Sabi, tinignan ako. Tapos, tumingin siya ganun. Habang nagdadasal siya, kasi alam ko, seconds lang ang encounter namin. Sinasabi ko pa yung rosary niya, yung ginawa ng wife ko. May rosary kasi dun sa Parang arrogante pa ako. Parang ninistorbo. Dadasal. Yun. Tapos binless niya. Nag-cross siya gano'n. Matagal. Tapos, lalabas na siya sa ko. Alis na siya. Sabi ko, di pwedeng ganito lang ang encounter namin. Ang bilis. Tapos sabi ko, Your Holiness, I would like to thank you for this award. Tinignan niya gano'n. Hinawakan niya yung kaliwang kamay ko. Hinawakan niya, binalikan niya ako. Tapos, ang lapit-lapit, tumawa siya. Binulungan niya ako, sabi niya, please, pray for me. Tapos, ganoon siya. Yung unang encounter namin, kukulang na hawakan ko. This time, talaga, kaliwat kanan, hawakan niya ako dito. At least, itong image na to, na masasabi namin na meron tayong Marian image na nandun na sa Vatican. Kung mag-uumpisa tayo dun sa project, all things are falling into places. Even yung papalaward, kasama dun eh. Tapos ang pinaka-ultimate is mag-encounter kami sa Vatican, bibigay mo yung yung pasalamat dun. Through yung intercession of Mama Mary. Parang ganyan, siya pa rin Doon ako nagre-rely, parang ako pakiwari ko, ako yung nasa bata sa sa ilalim eh. Kailangan kasi i-film mo kung anong nangyayari. Sila sa Palo o sa buong Pilipinas, yung karanasan nila sa tragedy. Ako naman yung dinadanas nating hirap, personal man or spiritual, parang struggling din tayo. Kailangan natin kumapit. Na parang nandun yung imahe na yun, parang napakalaking bagay na pag mag-contribute tayo na isang image nga na andun yung identity natin na in-acknowledge ng Holy Father. Pilipino tayo.
masarap maging Pilipino.